Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1686, Celestial Being. Gaano kabilis. Napakasabog. Ang mga tao ay namangha. Ang katawan ng emperador ay bumagsak mula sa langit habang ang kanyang apoy na kosmikong enerhiya ay kumalat. Gumamit si Lin Feng ng pag-atake na ginawa niya habang nagsasanay ng cultivation kasama si Qing Feng. Ang kanyang nahihilati Shadow Waves. Iyan ay isang malakas na deployment spellcaster. Panunuya ni Lin Feng. Tapos dagdag pa niya. Mayabang ako. Hindi ko masyado maintindihan. Kung gayon, lahat ng matatandang nag-iisip ng ganoon ay maaaring pumunta rito at ipakita sa akin. Nanatiling tahimik ang mga taong iyon at mukhang malungkot. Ikaw ay isang mahusay na deployment spellcaster ngunit ang pagpatay ng mga tao at pag-insulto sa lahat ay hindi ang pinakamahusay na paraan upang kilalanin. Sagot ng isang emperador. Bulag ka ba? Sabi ni Lin Feng, sumulyap sa kanya. Sinubukan siya ng emperador na patayin sa harap ng lahat. Walang kwenta makipag-usap sa mga tanga. Malakas ang lalaking iyon, at sinubukan kanyang patayin dahil mayroon siyang inferiority complex. Sabi ni Qing Feng, ang mga taong iyon ay hindi maaaring maging mas mahusay na deployment spellcasters kaysa sa emperador na kakalabanin ni Lin Feng. Hinatak niyang yan ang mahabang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya, pinatay mo ang isang miyembro ng aking angkan, ang Holy Sun Clan. E ano ngayon? Malamig na sagot ni Lin Feng. Dapat gusto niyang mamatay. Sabi nilang Ye na walang pakialam. Ang ibang mga emperador mula sa Holy Sun Clan ay mukhang galit na galit. Lahat, itigil ang pakikipaglaban, mag-concentrate tayo sa deployment spell. Nakangiting sabi ng prinsipe ng kalungkutan. Sinabi sa amin ni Brother Lin Feng kung paano lutasin ang issue, kaya may gustong subukan ang iminungkahi niya. Tanong ng prinsipe ng kalungkutan, na nakangiti sa karamihan. Handang gawin ng Moon Imperial Palace. Sabi ng isang babae mula sa Moon Palace. Pagkatapos, nakita ng karamihan ng ilang celestial na nilalang na pasulong. 4 na magagandang babae ang naglakad pasulong. Sinabi ng isa sa mga batang babae. Kung gusto nating masira ang spell ng deployment, bawat isa sa atin ay nangangailangan ng isang tao upang protektahan tayo mula sa mga pag-atake. Tutulong ako. Isali mo ako. May ilang tao agad na naglakad. Dahil sa ganoong paraan, Prinsipe Dugo, Prinsipe Yang Yan, Prinsipe Kang Xiao at Prinsipe Qin Shang, mangyaring tumulong. Nakangiting sabi ni Laga. Sinundan ng 4 na lalaki ang mga babae, sinundan ni Yang Yan si Hiren Lei at ngumiti. Isang karangalan na tulungan ka. Maaari ko bang tulungan si Hiren na masira ang spell ng deployment? Tanong ni Lin Feng. Hindi niya akalain na tutulong siya. Bakit hindi mo tinanong noon, Prinsipe Lin Feng? Nakangiti pa ring sabi ng dalaga. Tutulungan kita. Sabi ni Qing Feng, naglalakad papunta kay Lin Feng. Naiintindihan ko rin ang deployment spell, para matulungan kita. Sige, lahat tayo ay makakatulong sa mga babaeng celestial, sa palagay ko. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Tumiti ang magandang babae at sinabing. Nalaman ni Prinsipe Lin Feng kung paano ito sirain, kaya syempre maaari tayong magtulungan. Alis na ako. Nakangiting sabi ng babaeng katabi ni Qin Shang. Walang pakialam si Qin Shang, sumama siya sa kanya pabalik. Sige, simulan mo na. Sabi ng prinsipe ng kalungkutan. Pagkatapos, lumipat ang 4 na grupo sa 4 na magkaibang sulok, tumalo ng mga babae sa balikat ng mga lalaki. Maghintay at makinig sa akin, sasabihin ko sa iyo kung paano gawin ang mga hakbang, at sa parehong oras, maaari mong harangan ang mga pag-atake. Sabi ni Hiren Lei sa grupo. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo, at ibinaba ni Qing Feng ang kanyang ulo. Ako ang gagabay. Sige. Sabi ni Lin Feng na tumatango. 3 hakbang pakaliwa. Sabi ni Qing Feng. Pagkatapos ay gumawa si Lin Feng ng 3 hakbang pakaliwa, na naging sanhi ng paglipat ng mga ilaw sa kabuuan at sa buong chessboard. 2 hakbang pasulong. 1 pa kanan. 3 sa likod. Sabay na gumalaw yung 3. Napuno ng mga nakakasilaw na ilaw ang board, ngunit ang nakakagulat, nagsimulang pumutok ang chessboard. Tama si Lin Feng, kailangan nila ng 4 na tao para masira ito. 1 pasulong. Sabi ni Qing Feng. Ang 3 iba pang grupo ay nakinig sa kanya at sabay-sabay na gumalaw, ang magkakaugnay na mga ilaw ay lumipat patungo kay Lin Feng at sa iba pang mga lalaki, ngunit lahat sila ay hinaranggan sila. Nasira ang 1 pang piraso, ngunit nagkamali sila. Naisip ng karamihan. Maling hakbang. Napagtanto ni Qing Feng ang kanyang pagkakamali at pina-address ng 1 hakbang ang lahat. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa paggalaw. Papalapit ng papalapit ang 8 tao sa isa't isa habang patungo sila sa gitna. Kung ang Celestial Evolution Great Deployment Spell ay katulad niyan, masisira din ba nila ito? Mabagal na lumipas ang oras, at ang mga grupo ay palapit ng palapit sa gitna. Gumawa sila ng maraming hakbang paatras, pasulong, patagilid, sinubukan nila ang lahat. Hindi dapat maintindihan ni Qing Feng ang mga spell ng deployment pati na rin ako. Isip ni Lin Feng. Hindi niya naiintindihan kung paano naiintindihan ng mga babae ang deployment spells, at paano naman si Hiren Lei. Ganon ba sila kalakas o may nagturo sa kanila? Sa wakas, huminto sila, at nawala ang mga ilaw habang naputol ang deployment spell. Nasira talaga. Naisip ng karamihan. Bits. Biglang may silhouette na umangat sa ere at umalis.
Ang pakikipagtulungan sa gayong magagandang babae ay isang karangalan, ngunit mayroon akong ilang mga bagay na dapat gawin, makita ka. Sabi ni Dugu the winner. Tapos, umalis na siya. Mabilis ding umalis si Kang Xiao. Aalis na sila. Alam ng lahat na babalik sila sa kanilang mga angkan upang ipaalam sa kanila. Maaaring may kaugnayan ang maliit na deployment spell na iyon sa Celestial Evolution Great Deployment Spell. Isip ni Lin Fang. Hindi umalis si Yang Yan dahil ang Holy Sun Clan ay hindi matatagpuan sa vast Celestial Ancient City. Iren, Celestial Girl, tayo ay ginawa para sa isa't isa. Sabi ni Yang Yan habang nakangiti sa kanya. Huwag mong saktan ang Mon Imperial Palace. Sabi ni Iren Lei kay Lin Fang gamit ang telepathy. Bakit niya sinabi iyon sa kanya? Pumunta tayo sa Celestial Evolution Holy Clan. Sabi ni Wu, gusto ng lahat na sirain ang Celestial Evolution Great Deployment Spell ngayon. Nagtaasan ng mga tao sa himpapawid at sunod-sunod na umalis. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1687, tatlong rebulto. Bumalik sa dating site ng Celestial Evolution Holy Clan, marami pa rin ang hindi umaalis. Kanina pa sila naghihintay na may mag-crack ng code. Dumating sina Lin Fang, Qing Fang, at ang iba pa para malaman na nandoon pa rin ang deployment spell, wala pang nakayanang masira ito. Ang mga taong iyon ay bumalik lahat sa kanilang mga angkan, ngunit hindi ba ibig sabihin nito ay sigurado silang ang deployment spell sa House of Sadness ay malapit na nauugnay sa Celestial Evolution Great Deployment Spell. Sabi ni Suan, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang Celestial Evolution Great Deployment Spell ay talagang mukhang maliit doon. Magkikita pa rin naman tayo sa ilang sandali, kaya hindi namin kailangang mag-alala tungkol dito. Mahinahong sabi ni Qing Fang. Si Lin Fang ay mukhang kalmado rin. Hindi siya nag-alala, alam ng malalakas na cultivator mula sa Holy Clans kung ano ang gagawin, kailangan lang nilang hintayin ang mga ito. Nandoon pa rin ang bastos na iyon. Isip ni Lin Fang, lumilingon sa paligid. Siya ay naghahanap ng isang dawas na monghe at natagpuan siyang nakaupo, mukhang kalmado, na parabang siya ay nakatayong malayo sa makamundong mga gawain. Biglang yumanig ang lupa at isang malakas na pagsabog ang sumalakay sa kalangitan. Lakas ng langit. Darating na ba ang mga elder mula sa Heaven Clan? Naisip ng karamihan. Pagkatapos, narinig nila siyang sumigaw. Lahat, lumayo, kahit 1,000 metro. Sumimangot ang karamihan, magsisimula na ang mga matatanda, ngunit itinutulak nila sila palayo. Binuksan ni Yandy ang kanyang mga mata at lumayo ng walang pag-aalinlangan. Hindi naman siya mukhang nagulat na parabang na-anticipate na niya ang lahat. Mas maraming ilaw ang lumitaw sa kalangitan. Muling sumimangot ang mga tao nang lumitaw ang isang elder mula sa Dugu Clan. Talagang sisirain nila ang Celestial Evolution Great Deployment Spell. Tara na, sabi ni Qing Fang. Lumipat ang grupo kasama ang lahat. Sa pag-alis nila, mas maraming elder mula sa iba't ibang Holy Clans ang lumitaw. Mula sa 1,000 metro ang layo, nakatingin si Lin Fang sa malayo, ngunit hindi niya masyadong makita. Bamulong siya. Siguro kung masisira nila ang Celestial Evolution Great Deployment Spell, at kung gagawin nila, ano ang lalabas? Siguro isang maliit na mundo. Bulong ni Qing Fang. Dong. Ito ay maliwanag na nagsimula ang malalakas na cultivator. Ang lakas ay napakatindi, na lumampas sa inaasahan ng lahat. Paano naiintindihan ng mga celestial na babae mula sa Mon Imperial Palace ang ganitong uri ng lakas? Bakit nila sinira ang maliit? At bakit ako binalaan ni Iren Lei ng ganoon? Isip ni Lin Fang. Kahit na hindi pumunta doon sina Qing Fang at Lin Fang, maaaring sirain ng celestial na kababaihan mula sa Mon Imperial Palace ang deployment spell. Nagsisimula ng manghina ang mga enerhiya. Dahil humihina na ang lakas, ibig sabihin ba nito ay masisira na ang spell? Tumingin si Lin Fang kay Yandy, na mukhang may kumpiyansa at kalmado. Nakapikit ang kanyang mga mata na parang walang pakialam, ngunit alam ni Lin Fang na hindi ito totoo. Boom! Biglang nanginag ang mga tao nang lumitaw ang isa pang nakakatakot na lakas. Boom boom boom! Ang mga pagsabog ay patuloy na nagmula sa direksyon ng board. Na-curious ang mga tao, gusto nilang malaman kung ano ang nangyayari. Tara na, ang mga dakilang emperador mula sa Holy Clans ay nagsimulang lumipad ng buong bilis. Sumimangot ang karamihan, may nakita ba sila? Isang banal na dakilang emperador ang nasugatan, ngunit lumitaw ang maliit na mundo ng Celestial Evolution Holy Clan. Hindi. May galit na sumigaw. Pagkatapos ay yumanig ang lupa at muling tumunog ang pagsabog. Ang lakas ng kosmiko ay nagkakalat, na nangangahulugang isang emperador ang namatay, ngunit hindi alam ng karamihan kung sino ang pumatay sa kanya. Tara na, si Qing Fang at ang iba ay nagsimulang lumipad ng buong bilis. Mayroon silang espesyal na katayuan sa lipunan, kaya hindi maiisip ng mga tao na salakayin sila. Bumalik si Lin Fang sa deployment spell, ngunit habang papalapit siya, napagtanto niyang nawala na ito, tulad ng sinabi ni Qing Fang. Isang palasyo ang lumitaw sa ilalim ng lupa. Ang Celestial Evolution Great Deployment Spell ay marahil ang pasukan sa isang palasyo kung tutuusin. Nasaan ang lahat ng mga dakilang emperador? Naisip ng karamihan. Walang tao sa paligid, kahit ang iba pang mga normal na emperador ay nawala. Doon, may mga natitirang misteryosong marka. Sabi ng isang tao sa loob ng crowd. Sa sandaling iyon, napakalayo sa di kalayuan, may mga sumulpot na tao.
Nang mapagtanto nila kung nasaan sila, galit na galit sila. Sino ang bastard na nagcast ng Celestial Evolution Great Deployment Spell? Matapos masugatan ang banal na dakilang emperador, nagawa nilang sirain ang deployment spell, ngunit ang pasukan ng palasyo ay isang bitag. Matapos itong tumawid, muli silang nagpakita sa malayo. Hindi pa nila ito ganap na nasira, mayroon pa ring nakakatakot na teleportation portal na haharapin. Sa halip na Celestial Evolution Great Deployment Spell, dapat itong tawaging Celestial Teleportation Great Deployment Spell. Sabi ng isang balisang cultivator. Ang lupa ay yumanig habang ang mga thread ng enerhiya ay naglaho, na inihayag ang tunay na palasyo sa ilalim ng lupa. Ngunit nag-alinlangan pa rin ang karamihan, walang nang ahas na pumasok, kahit ang mga emperador ay hindi nang ahas. Good heavens, walang pumapasok. Daos priest ako kaya dapat pumasok ako, mukhang impyerno. Sabi ni Yandy habang papasok sa palasyo. Matapos mawala ang mga banal na marka, hindi siya nahulog sa bitag, nasa loob talaga siya. Pagkatapos ay nagsimulang sumunod sa kanya ang ibang mga tao ng buong bilis. Nakarating sila sa isang pangunahing bulwagan, ngunit walang gaanong nasa loob, 3 estatwa lamang. Ang rebulto sa kaliwa ay parang nawasak na estatwa ng isang matanda. Matandang lalaki din ang estatwa sa kanan, pero matalim ang tingin niya. Ang nasa gitna ay mukhang mahalaga, may 2 bagay sa mga kamay nito. Isang gintong libro at isang chessboard. Kamukha ito ng Celestial Evolution chessboard. Saan man umiiral ang kayamanan, umiiral ang panganib. Kung hindi ko mararanasan ang impyerno, sino ang makakaranas? Sabi ni Yandy habang naglalakad patungo sa gitnang rebulto. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinalibutan siya ng nakakatakot na chi, na pinilit siyang tumigil. Pagkatapos ay sumigaw siya. Magandang langit, mananatili ako sa isang tabi. Pagkatapos, lumipat si Yandy pakaliwa, at sinundan siya ng malalakas na cultivator. Ang aklat na iyon ay parang ang Celestial Evolution Holy Scriptures. Boom! Agad na tumakbo ang ilang tao patungo sa libro. Asar ka, akin na yan. Nagsimulang manginig ang lupa. Hindi pa sila nakakalapit sa libro bago sila nagsimulang mag-away. Sabi ko sa iyo, kapag may mahalagang bagay, laging may panganib. Sabi ni Yandy, na pabuntong hininga. Naglakad siya sa kaliwang bahagi ng rebulto, na mukhang wasak, at hinawakan ito. Parang ginawa para sa akin, kukunin ko. Bulong ni Yandy. Ang mga mata ni Linfang ay kumislap na may pananaw. Kailan pa naging mabilis sumuko si Yandy? Ang Celestial Evolution chessboard at ang sinaunang mga kasulatan ay naroon sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito ginalaw. Sa halip, tumakbo siya patungo sa isang walang kwentang estatwa. Nagtiwala si Linfang sa kanya kaya agad siyang tumakbo patungo sa estatwa sa kanan. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1688, Pagnanakaw. Tumigil ka. Nang magsimulang tumakbo si Linfang, may sumigaw sa kanya na huminto. Tumingon siya para makita si Yang Yan. Kahit na ang mga rebeltong iyon ay nasa mga sulok, sino ang nakakaalam kung ang mga ito ay mahalagang kayamanan o hindi? Kaya mas mabuting huwag mo silang hawakan. Sabi ni Yang Yan. Mukha namang tuso ang daos na pari na iyon. Kahit na ang estatwa sa kaliwa ay mukhang walang silbi, hindi maaaring hayaan silang umalis ni Yang Yan ng ganoon. Tinanakaw nila ang mga mahalagang kayamanan at hindi ka nakikisali, ngunit kinukuha lang namin ang mga walang kwentang bagay at gusto mong magalit. Bakit? Nakangiting sabi ni Yandy. Si Yang Yan ay isang binata mula sa isang holy clan, kaya hindi siya nagmamadali. Maraming tao sa bulwagan na iyon, marami sa mga ito ay malalakas na cultivator mula sa holy clans. Maraming mga emperador, kaya kahit na ang mga taong iyon ay nagnakaw ng mga kayamanan, magagawa ba nilang makatakas sa kanila? Hindi mo maaaring dalhin ang mga bagay na iyon sa mga sulok, at iyon ay pangwakas. Sabi ni Yang Yan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaaraw na disk sa kanyang kamay at nagsimulang umikot ng baliw. Biglang nagsimulang tumaas ang temperatura sa bulwagan. Ang mga disipulo mula sa mga sinaunang banal na angkan ay lahat ay may mga nakakatakot na sandata, at ang sun disk na iyon na mayroon siya ay maaaring sunugin ng buhay ang isang emperador. Sirain. Sigaw ni Yang Yan. Wala nang makita ang mga tao dahil masyadong maliwanag ang mga ilaw. Nagsimulang mag-alab ang lahat, sumabog pa ang mismong palasyo. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang mga tao mula sa Holy Sun Clan at bumaba mula sa langit. Kahit na napakalaki ng palasyo, sinira pa rin ito ng sun disk. Dahan-dahang umangat sa ere si Dugo the Winner at lumitaw ang kanyang 360 imprint lights, nag-intertwine ang mga ito at ang nakakatakot na lakas ng imprint ay sumalakay sa kalangitan. Ang mga disipulong iyon ay lahat ay may mahalagang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanila na pumatay ng mga katamtamang antas na emperador. Naisip ng karamihan. Hindi gagamitin ng mga disipulong iyon ang mga bagay na iyon kung lalaban sila sa mga taong kapareho ng antas, gayunpaman, kapag nasa totoong panganib sila, hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang mga ito. Si Kang Xiao ay mayroong Heavenly King's Armor at ang Ancient Sorcerer ay mayroong Sorcerer's Staff. Si Yandy at Linfang ang pinakamalapit sa mga estatwa, si Yandy ang pinakamalapit sa nasirang rebulto ng matanda at si Linfang sa isa pa. Kahit close sila, hindi sila naging close. Naglabas si Yang Yan ng mga enerhiya na nakapalibot kay Linfang. Naisip ni Linfang, kung may pagkakataon ako, kailangan ko talagang patayin ang batang iyon.
Masyado siyang delikado, lalo na sa kanyang mahusay na imperial na sandata. Boom! Biglang bumagsak ang apoy. Nakita ng karamihan ng isang napakalaking halimaw na may 3 paa at parang araw. Isa itong 3 paa na gintong uwak. Nakakasilaw ang sun helmet niya habang pumapalibot sa katawan niya ang mga ilaw. Ang sun helmet na iyon ay marahil ang kanyang ace weapon. Lin Feng, huwag kalimutang kunin ang rebulto, ngunit huwag subukang kunin ang mga bagay sa gitna. Sabi ni Yandy kay Lin Feng gamit ang telepathy. Natahimik si Lin Feng, alam ba ni Yandy ang lahat? Alam na ba niya ang tungkol sa mga rebeltong iyon? Sige. Sagot ni Lin Feng gamit ang telepathy. Ngunit kung isa sa alang-alang ang sitwasyon, sa palagay ko ay wala akong magagawa. Ang iyong kaibigan ay mula sa World Clan, hindi mo kailangang mag-alala kung narito siya. Sagot ni Yandy, at ang babaeng iyon ay mula sa angkan ng hayop. Kung maaari kang maging intimate sa kanya, huwag mag-alinlangan, maaari kang makinabang sa kanya ng malaki. Inaasahan ko na walang maglalakas loob na atakihin ka sa vast celestial ancient city kung karelasyon mo siya. Wala ka bang anumang kayamanan na maaari mong ipahiram sa akin? Tanong ni Lin Feng. Asar ka, hinahayaan kitang kunin ang estatwa na iyon, na isa ng magandang regalo. Sabi ni Yandy, sige, alis na ako. Kailangan mong umasa sa iyong sarili ngayon. Hindi alam ni Lin Feng kung ano pa ang sasabihin. Biglang tumalon si Yandy at hinawakan ang rebulto. Sa gayon, mabilis siyang umalis. Sa wakas, hindi na napigilan ni Yang Yan, at nagpasya siyang habulin siya. Hindi na ako nakikipaglaro sa iyo. Nayanig ang langit nang lumitaw ang isang deployment spell. Nakita ng karamihan ng mga tao na nilalamon ng apoy ang espasyo kung saan naroon si Yandy, ngunit muli siyang lumitaw sa di kalayuan. Bastos. Galit na galit si Yang Yan. Inalis ni Yandy ang estatwa ng matanda, na nangangahulugan na ito ay isang mahalagang kayamanan. Ang kanyang sun disk ay nagsimulang lumipad ng buong bilis sa likod ni Yandy. Ang tanga mo, pagbabalik ako magsisisi ka. Sigaw ng malakas na boses sa di kalayuan. Pagkatapos ay sumabog ang ilang deployment mark, at nawala si Yandy. Dahil doon, nagsimulang mag-crack ang sun disk, at si Yandy ay lumitaw ng mas malayo sa abot tanaw. Asar! Sigaw ni Wu sa mga sandaling iyon. Inaatake niya si Yang Yan gamit ang kanyang sun helmet. Si Yang Yan ay itinulak palayo ni Wu. Galit na galit siya, lalo na't inaatake siya ni Wu ngayon. Umalis ang bastard na iyon at nagdulot ng kaguluhan. Isip ni Lin Feng. Siya ay nagnakaw ng isang rebulto, ngunit ang mga taong iyon ay hindi gustong makipagsapalaran sa paghabol sa kanya. Pagkatapos noon, tumakbo ang ilang emperador patungo kay Lin Feng, gusto nilang nakawin ang estatwa na hindi pa niya nagawang nakawin. Lumitaw ang mga talisman sa kaliwang kamay ni Lin Feng, at lumitaw ang kanyang mga pakpak na pilak at pinalibutan siya. Kasabay nito, nagpakawala siya ng hangin at walang laman na enerhiya sa espasyo habang sumusugod siya upang nakawin ito. Lumapag si Lin Feng sa harap ng estatwa at agad niya itong kinuha. May malag na daing. Nakakatakot ang mga pag-atake ng malalakas na cultivator, ngunit si Lin Feng ay may mga anteng-anteng, at tulad ni Yandy, nawala siya. Pagkatapos, muling lumitaw sa harap ni Lang Ye. Gamit ang kanyang mga anteng-anteng, hindi niya may teleport ang kanyang sarili hanggang sa Yandy, ngunit at least makakatakas siya. Boom! Inilabas ni Lang Ye ang kanyang kabaong, na nagpasimangot sa mga tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1689, tumigil. Lang Ye, huwag kang makisali. Sabi ng mga emperador, malamig na sumulyap kay Lin Feng. Asar. Sabi ni Lang Ye, na nagpamukha sa mga emperador na nalulumbay. Kahit na miyembro ng World Clan si Lang Ye, kaya kung hindi sila naging mga emperador, inatake na sila. Sila ay mga matatanda ni Lang Ye, ngunit si Lang Ye ay hindi pa rin magalang sa harap nila. Ngunit siya ay may haring katawan, kaya ang mga ordinaryong emperador ay hindi kinakailangang makipagkompetensya sa kanya. Bukod dito, mayroon siyang kabaong na marahil ay naglalaman ng mga nakakatakot na enerhiya. Ibigay mo sa amin ang bagay o papatayin ka namin. Sabi ng isang cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunchi. Naglabas siya ng isang mahalagang bagay na parang thunder hammer. Isa itong mataas na antas na imperial na sandata, hindi bababa sa ikapitong antas. Sa sandaling iyon, hindi lang malalakas na cultivator mula sa Holy Clans. Marami ring mga tao mula sa mga ordinaryong angkan ang hindi nasisiyahan. Kailangan kong umalis sa lalong madaling panahon. Baka fake talaga yung statue sa gitna kaya kung mananatili ako, baka lumala pa ang sitwasyon. Isip ni Lin Feng. Sinulyapan niya ang karamihan, napansin ang ilang mababang antas at katamtamang antas ng mga emperador, at pagkatapos ay ilang mga cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunchi. Sinusubukan ng pinakamalakas na tao na nakawin ng ibang rebulto. Pagkatapos ay biglang, nagsimulang gumalaw si Lin Feng na parang hangin, sinusubukang tumakas. Kumunat ang noo ng malalakas na cultivator. Sa tingin mo makakatakas ka, malamig na sabi ng binata. Ang malalakas na cultivator ay nagsimulang tumakbo ng sabay-sabay, hinahabol si Lin Feng. Kasabay nito, naghagis si Lin Feng ng anteng-anteng sa likod niya, at lumitaw din ang mga sword lights. Pagkatapos, ang mga nakakatakot na mapangwasak na enerhiya ay sumabog sa kanilang paligid. Gumamit siya ng cosmic energies para gawin ang mga anteng-anteng na iyon, kaya't ang malalakas na cultivator na unang nag-react ay tinamaan ng malakas. Slash.
Isang banayad na tunog ang maririnig habang inilabas ni Linfang ang isang pilak na sibat at tinusok ang ulo ng isang tao. Sumabog ang cosmic energies, at ang malalakas na cultivator ay namangha nang makitang kamamatay lang niya ng isang emperador. Dapat gusto mong mamatay. Galit na sigaw ng isa sa kanila. Sumipol ang nakakatakot na cosmic energies, at naramdaman ni Linfang na siya ay nasa isang hola. Naghagis pa siya ng anteng-anteng at nawala. Malamig na umungol si Lang Ye, pagkatapos ang kanyang kabaong ay naging napakalaki at nabura ang kalangitan. Mag-ingat ka, sigaw ng isa sa kanila. Nagsimulang tumakbo ang mga tao na parang mga baliw. Gayunpaman, ang kabaong ay naging nakasisilaw at lumaki hanggang sa libu-libong metro ang haba. Nakipagkamay si Lang Ye at ang mundong kabaong ay naging isang dambuhalang kahoy na kabaong, na wala ang malalakas na cultivator na humahabol sa kanila. Nagpatuloy si Linfang sa pagtakbo palayo, gumagalaw na parang hangin. Sa labas ng kabaong, ang natitirang mga tao ay nakatingin kay Linfang. Nag-alinlangan sila, ngunit sa huli, nagpasya silang habulin siya. Isang emperador ang lumapag sa harap ni Linfang at naglabas ng gininto ang cosmic energies. Inihagis ni Linfang ang isa pang anteng-anteng na damapo sa gininto ang kamay. Pagkatapos ay hinampas ni Linfang ang anteng-anteng gamit ang kanyang sibat at ito ay sumabog. Walang pag-aalinlangan, si Linfang ay nagpatuloy sa pagtakbo palayo. Kasabay nito, ang kanyang sibat ay nawala. Slash. Ang sibat na nawala, muling lumitaw, tumagos sa utak ng taong iyon. Mukha siyang tulala bago sumabog ang ulo. Tumakbo si Linfang patungo sa sibat at binawi ito. Gotcha. Ang kidlat ay bumabagsak mula sa langit. Agad na gumamit ng mas maraming anteng-anteng si Linfang at nawala. Hindi ka makakatakas. Sigaw ng binata na nagtataglay ng Thunder Hammer. Agad na na-stuck si Linfang sa loob ng Thunder Cage habang sinisigaw niya iyon. Tumingon si Linfang at nakita ang binata sa di kalayuan. Tumatakbo siya papunta sa kanya. Ibigay mo sa akin ang item at hindi kita papatayin. Sabi ng binata. Magkaibigan sina Linfang at Lang Ye, kaya kung papatayin niya si Linfang, malamang na magiging kaaway niya si Lang Ye. Sa sandaling iyon, natigil si Lang Ye dahil pinigilan siya ng mga cultivator mula sa Holy Sun Clan na magpatuloy. Kilala mo ba kung sino ako? Malamig na sigaw ni Linfang. Sumpa, mamatay. Paputok na sigaw ni Linfang. Biglang lumitaw ang nakakatakot na sumpa, kamatayan, at mga lakas ng demonyo. Nagsimulang manginig ang binata, lalong sumakit ang mga mata. Atake, sigaw muli ni Linfang. Lumitaw ang nakakatakot na sword lights at pinutol niya ang isang braso ng binata. Hawak niya ang kanyang martilyo sa kamay na iyon, kaya ang martilyo at ang braso ay nalaglag. Kasabay nito, patuloy na gumagalaw si Linfang na parang hangin. Bumalik sa katinoan ng binata, namutla ang mukha. Nais ng binata na gamitin ang kanyang kanang kamay sa pag-atake, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang wala na ito. Ang pilak na sibat ay gumagalaw na patungo sa kanya ng buong bilis. Mukhang galit na galit at desperado ang binata, ayaw niyang mamatay. Hindi tumigil si Linfang, nagpatuloy siya sa pagtakbo palayo. Agad niyang hinawakan ang kamay na nakahawak sa martilyo at kinuha iyon. Dapat kang mamatay, sabi ng isang malakas na cultivator sa di kalayuan. Gayunpaman, biglang bumaba ang kabaong mula sa langit at dinurog siya. Walang laman ang libro, sabi ni Dugu the Winner sa sandaling iyon. Kinuha niya ang isang pahinang gininto ang kasulatan, at kahit na ito ay natatakan, sinira niya ito, at nakitang wala itong laman. Peke. Ang mga tao ay namangha. Mukhang galit din si Yang Yan, tumingin siya kay Dugu the Winner at sinabi. Ipakita mo sa akin. Ang daming nakatingin kay Dugu the Winner, hindi sila makapaniwala, kailangan nilang suriin ang sarili nila. Hindi ako nagsisinungaling. Eto, kunin mo, sabi ni Dugu the Winner habang hinahagis ang libro. Sinalo ito ni Yang Yan at biglang, galit na galit siya. Tumingin siya sa chessboard at sinabi. Peke rin ba ang Celestial Evolution chessboard? Tingnan mo lang at makikita mo. Nagsimulang kumilos si Wu ng buong bilis, at walang sino man ang sumubok na lumaban sa kanya. Agad niyang kinuha ang chessboard at binasag. Nag-away ba sila dahil sa isang peking item? At ang rebulto, sabi ng isang tao. Pagkatapos, isang sandisk ang agad na lumipat patungo sa rebulto at sinunog ito, na walang natira. Wala lang lahat, niloko tayo. Sigaw ni Yang Yan. Hindi lang kami, kundi isang banal na emperador din ang nasugatan. Ang mga emperador at mga dakilang emperador ay pinaalis sa teleport, at sa huli, walang maipapakita para dito. Niloko ng Celestial Evolution Great Deployment Spell ang lahat. Hindi naman, bakit sila nagcast ng Celestial Evolution Great Deployment Spell dito kung hindi? Higit pa rito, napakalakas nito. Naaalala mo ba ang mga rebulto sa kaliwa't kanan? Talaga, unang pumasok ang mabahong daos na pari at kinuha ang rebulto sa kaliwa at saka tumakas. Baka may alam siya, sabi ni Yang Yan. At ang isang may katawan na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang 10 iba't ibang uri ng abstruse energies, kinuha niya ang isa sa kanan at pagkatapos ay umalis. Sabi ni Kang Xiao. Sumimangot ang karamihan, pinakawalan ng malakas na chi sa kanilang pagkadismaya. Mukhang nagulat din silang Ye matapos niyang marinig ang binata. Parang kilala ni Linfang ang Daoist Priest, at baka may nakuha siya. Bukod sa Celestial Evolution Holy Scriptures, wala ni isa sa inyo ang interesado sa iba pang mga bagay sa tingin ko.
Kung sino man ang manggahas na pumatay kay Lin Feng, sila ay magiging mga kaaway ng World Clan. Sabi nilang Ye na walang pakialam. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kabaong sa mundo at umalis. Ang yabang. Sabi ni Wu, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng galit. Pumunta siya kay Qing Feng at sinabing, mahahanap mo ba siya? Isipin mo ang sarili mong negosyo. Malamig na sabi ni Qing Feng. Tapos, umalis na din siya. Kumusta naman ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution? Hindi siya naniniwala na ang Celestial Evolution Holy Scriptures ay nasa Celestial Evolution Holy Clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1690, Celestial Evolution Chessboard. Pagkaalis, nagsuot si Lin Feng ng maskara at bagong damit. Pagkatapos, bumalik siya sa hotel kung saan niya iniwan si Qiu Yuzin, gayunpaman, hindi niya ito nakita doon. Baka namasyal lang siya, isip ni Lin Feng. Pumili siya ng isang maliit na hotel na hindi madaling mahanap. Mahalang hotel na napili niya, ngunit may mga nakatagong silid para sa mga tao na magsanay ng paglilinang nang hindi naaabala. Pumunta si Lin Feng sa nakatagong silid at kinuha ang estatwa. Pagkatapos ay siniyasat niya ito sa kanyang makajos na kamalayan, ngunit wala siyang nakita. Isang napakalaking kamay ang lumabas mula kay Lin Feng at inatake ang estatwa. Ang rebulto ay naging abo at nanatili ang isang chessboard. Ang chessboard ay napapaligiran ng maputlang madilim na ilaw, na mukhang buhay. Celestial Evolution Chessboard. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Kamukha ng chessboard na iyon ang hawak ng estatwa sa gitna ng palasyo. Dahil nakatago ang chessboard sa loob, walang nagtangkang nakawin ito. Siniyasat ni Lin Feng ang chessboard sa kanyang makajos na kamalayan. Biglang nagsimulang manginig si Lin Feng, hindi na niya makontrol ang kanyang makajos na kamalayan dahil ito ay hinihigop ng chessboard sa sobrang bilis. Pagkaraan ng maikling panahon, hindi na naramdaman ni Lin Feng ang kanyang pisikal na katawan. Para bang naging chessboard ang katawan niya, parang isang malawak na mundo. Ang mga piraso ay biglang lumitaw sa kanyang utak at isang espesyal na koneksyon sa pagitan ni Lin Feng at ng Celestial Evolution Chessboard ay nalikha. Celestial Evolution. Ang 10,000 bagay ng paglikha ay nagbabago, tulad ng sa totoong mundo. Isip ni Lin Feng, nakapikit. Pakiramdam niya ay komportable siya habang pinag-aaralan niya ang mahiwagang mundong iyon, siya ay nasa isang mahusay na estado ng pag-iisip. Evolusyon. Ginalugad ni Lin Feng ang mundo ng chessboard, pinapanood ang mga piraso na gumagalaw ng napakabilis, umuusbong. Sinubukan ni Lin Feng na ilipat ang mga piraso, at kung minsan ay gumana ito, ngunit kung minsan ay hindi. Pagkaraan ng maikling panahon, lumitaw ang isang napakalaking spell ng deployment. Gaano kakilakilabot, makakatulong ito sa akin na kontrolin ang ebolusyon. Isip ni Lin Feng. Maaari niyang hiramin ang lakas ng deployment spell, at kung nagawa niyang pag-aralan ang Celestial Evolution Holy Scriptures sa antas na mayroon ng malakas na cultivator na lumikha sa kanila, kung gayon makokontrol niya ang ebolusyon. Ang nagpanggap na si Dugo the Winner ay maaaring gayahin ng ibang tao dahil kinokontrol niya ang ilang mga diskarte sa ebolusyon. Deployment spells, sword techniques, abstruse energies, sinubukan ni Lin Feng ang iba't ibang bagay habang hinihiram ang lakas ng Celestial Evolution Chessboard. Paano ako makakalusot sa Huangqi layer pero? Isip ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paghiram ng lakas ng chessboard nang lumitaw ang isang clone ni Lin Feng at nagsimulang magsagawa ng mga pag-atake. Kasabay nito, isa pang clone ni Lin Feng ang lumitaw at nagsimulang magsanay ng kultibasyon ng maingat. Habang pinapanood ni Lin Feng, maraming clone ni Lin Feng ang lumitaw at gumawa ng iba't ibang bagay. Boom! Nabasag ang chessboard at naging abo ang lahat. Nabigo ako sa paggawa ng mga bagay na nagbabago. Isip ni Lin Feng. Napaka-misteryoso ng Celestial Evolution Chessboard na iyon, at maaaring hindi pa siya sapat na lakas. Isang bagay ang sigurado, ang Celestial Evolution Chessboard ay napakalakas. Napansin ni Lin Feng na may ilang piraso na kuslap. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi sila mga piraso, tila sila ay ganap na ginawa ng lakas ng ebolusyon. Biglang lumitaw ang lakas ng ebolusyon sa isip ni Lin Feng, na tila gustong sumanib sa makajos na kamalayan ni Lin Feng. Gumagana talaga. Isip ni Lin Feng. Nakapagtataka, maaari niyang makuha ang lakas ng ebolusyon. Ano ang Celestial Evolution Chessboard? Maaaring makatulong din sa akin ang Celestial Evolution na banal na kasulatan na kontrolin ang lakas ng ebolusyon. Isip ni Lin Feng. Siya ay nasa isang malalim na estado ng pagmumuni-muni na naging dahilan upang makalimutan niya ang lahat ng bagay sa paligid niya. Ang lahat sa vast Celestial Ancient City ay naghahanap ng dalawang tao. Ang Daoist Priest at Lin Feng. Ang Daoist na pari ay pinaghihinalaang maraming nalalaman tungkol sa Celestial Evolution Holy Clan, marahil ay nagnakaw ng pinaka-nakakatakot na kayamanan. Ang Celestial Evolution Holy Scriptures. At si Lin Feng, kahit na hindi nila siya pinatay, kailangan nilang makuha ang estatwa na ninakaw niya. May isa pang mahalagang problema. Sino ang humarang sa malalakas na cultivator? Tao ba itong pari? Hindi nila nakalimutan ang tungkol sa napakalakas na cultivator na nasira ang deployment spell matapos nasirain ni Qing Feng at ilang celestial na babae mula sa Moon Imperial Palace ang deployment spell sa House of Sadness. Ano ang koneksyon nilang lahat? At bakit ang napakalakas na cultivator na Sam Iris sa Celestial Evolution Great Deployment Spell ay na-teleport ng napakalayo? Lahat ay misteryoso. Hindi pinupuntirya ng mga sinaunang Holy Clans ang Moon Imperial Palace, nag-espekulasyon lang sila ngayon.
Ano man ang mangyari, ang koneksyon sa pagitan ng Moon Imperial Palace at ng Holy Clans ay masyadong misteryo. Ilang gabi pagkatapos ng kaganapan, si Lang Ye ay nasa kanyang tirahan kasama ang isang babae. Namumula siya at mabilis na huminga, pataas-baba ang kanyang dibdib habang humihinga at huminga ng malalim. Tiningnan siya ni Lang Ye na may hindi maipaliwanag na pakiramdam. Bakit? Tanong ni Lang Ye. Hindi niya naintindihan. Bakit niya ginawa iyon? First time niya iyon, at kahit na mahiyain siya, minahal niya ito. Tinatanong mo ako kung bakit. Bumalik ang tingin ng babae kay Lang Ye. Pagkatapos ay tumayo siya at sinuot muli ang kanyang damit. May luha siya sa gilid ng mga mata niya. Kung hindi mo kayang panindagan, wag na tayong magkita. Sabi ng dalaga na naglakad papunta sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa kanyang katawan habang siya ay tumalon mula sa bintana. Hindi siya hinabol ni Lang Ye, sa halip ay pumunta siya sa bintana para panoorin siyang umalis, ngunit nawala na siya. Nakita niya ang isang patak ng luha na bumagsak mula sa langit na iniisip na hindi na niya ito makikita. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Bukod sa pagiging cultivator, tao rin siya, taong may emosyon. Ang paglilinang ay tungkol sa kawalan ng emosyon, ngunit paano magiging walang emosyon ang mga tao? Bulong ni Lang Ye, nakatingin sa labas ng bintana. Kahit na wala kang mga layunin, hindi ko hahayaang hawakan ka ng iba. Pagkatapos, biglang nagmukhang galit na galit si Lang Ye. Hindi maintindihan ni Lang Ye kung bakit niya ginawa iyon. Kahit na sinabi niyang wala itong emosyon, para sa kanya, hindi iyon maaring iyon. Pagkatapos magpalipas ng gabi sa kanya, ang mga damdamin ay lumitaw sa kanyang puso. Hindi niya makalimutan ang tungkol sa kanya, at hindi niya hahayaang hawakan siya ng iba.